Kung ikaw ay maging pinuno ng tanggapan ng pagkuha ng depensa at naghahanap ng paraan para makabuo ng teknolohiyang lampas sa kakayanan ng inyong industriya ng depensa, pero talagang kailangan mo ang mga ito para imodernisa ang iyong hukbo at kumita sa pandaigdigang merkado, hindi mo na kailangang lumayo pa dahil makakakuha ka ng gabay mula sa Timog Korea tungkol dyan. Paulit-ulit na napupunta ang bansang silangang Asya sa parehong mahirap na sitwasyon sa loob ng mga dekada, may laging banta mula sa kalaban sa hilaga at hindi pa maunlad na lokal na industriya ng aerospace, kaya napilitan silang umasa sa pag-aangkat ng mga sandata. Iyan ay kwento na lang ng nakaraan. Makikilala ang 2026 bilang taon ng KF-21 Borami sa Timog Korea dahil sa wakas ay magsisimula na maglingkod ang proyektong multi-role fighter na ito. Layunin ng Borami na hindi lang maglagay ng magaling na fighter sa mga hangar ng Timog Korea, kundi palakasin din ang industriya ng depensa. Dati itong tinawag na masyadong ambisyoso. Ngayon, kilala ito bilang isang dekalidad na eroplano na may potensyal sa global defense market, patunay na ang tiyaga at tuloy-tuloy na pagsisikap ay nagbubunga ng tagumpay. Ang KFX program na naging KF-21 Borami ay inihayag noong 2001 sa panahon ng malalaking pamumuhunan sa abyasyon ng Timog Korea. Kailangan ng bansa ng numerikal na kalamangan laban sa lumalaking air wing ng Hilagang Korea, kaya kumukuha ito ng F-16 at kalaunan ay F-15 K-SLAM Eagles mula sa Estados Unidos. Ang kanilang air fleet ay binubuo ng F-5 F-4 Phantom IIS at Cessna A-37 Dragonflies na natanggap noon. Noong unang bahagi ng dekada 2000, may napakaaktibong banta ang Timog Korea mula sa hilagang kapitbahay nito at karamihan sa kanilang ginagamit ay mga luma ng eroplano na na-upgrade lang nila ang kanilang fleet sa pamamagitan ng pag-aangkat. Para sa paghahambing, sa parehong panahon, naghahanda na ang Estados Unidos na ipakilala ang pinakamahusay na stealth fighter ng panahon, ang F-22 sa serbisyo. Dalawang bagay ang naging malinaw na malinaw sa mga Koreano. Dapat patuloy nilang i-upgrade ang Air Force para mapigilan ang Hilagang Korea. Pangalawa, kailangan nilang paunlarin ang kakayahan sa paggawa ng maaasahang eroplano sa bansa dahil kulang sila sa kaalaman at produksyon. Gaway ng KFX na lampasan ang dalawang hadlang na yon. Inakala ng Korea Institute for Defense Analysis na masyadong ambisyoso ang programa dahil karamihan ay naniniwala na hindi pa kaya ng South Korea gumawa ng sariling fighter jet. Sa pagbalik tanaw, talagang nagkamali sila ng husto. Gayunpaman, hinarap ng programa ang matinding pagsusuri mula sa publiko at dahil dito napilitan ang mga namumuno na magpagawa hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 10 feasibility studies para malaman kung sulit ba talagang mag-invest sa sariling fighter jet gaya ng KF-21. Inabot ng 9 na taon bago tuluyang sinabi ng huling feasibility study na pwede pala. Malaki ang panganib sa pinansya kapag nabigo ang pagdevelop ng sariling industriya ng depensang panghimpapawid at bagong fighter jet. Pero ang kalayaang maibibigay nito sa atin ay napakahalaga para sa bansa at magdudulot ito ng positibong epekto sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export kung tayo ay magtatagumpay. Dapat aprubahan ang Project KFX. Iniisip ko na danyan mismo ang sinabi nila. Walang duda na pinalakas din ang desisyon ng paglubog ng barkong Chonan noong 2010 at ang sumunod na pambobomba sa Yongpyong Islands ng South Korea na parehong ginawa, hindi na nakakagulat ng North Korea. Para mapalubag ang mga tutol, inalok ng South Korea ang Turkey at Indonesia na sumali sa proyekto para mabawasan ang pinansyal na panganib. Tinanggihan ng Turkey ang alok pero pumayag ang Indonesia na pundohan ng 20% ng proyekto at bumili ng 50 eroplano kapag nasa ganap na produksyon na. Dahil dito, opisyal na sinimulan ang KF-21 na proyekto noong 2010 na may 4 na layunin. Lumika ng maasahang multi-role fighter na may ilang stealth capability pero nakatuon sa matagalang pagpapatrolya. Isang fighter na madaling may produce ng maramihan upang madagdagan ang bilang ng iyong fleet, mapanatili ang kakayahang madaling i-upgrade ang fighter sa paglipas ng mga taon at gawing isang produktong madaling maibenta sa ibang bansa. Ito ang 4 na layunin na kailangang maabot ng Borami. Sa pilosopya ng disenyo, ang Borami ay kakaibang eroplano kumpara sa karaniwang disenyo noon. Kahit kailangang maging stealthy, hindi ito ang pangunahing layunin. Ang eroplano ay karaniwang gagamitin bilang air patrol fighter, hindi para sa malalimang pagsalakay. Dahil dito, sinabi ng Timog Korea na nais nila ng eroplano na mas mataas ang stealth capabilities kaysa Rafale, F-16 at Eurofighter Typhoon, ngunit hindi kasing advanced ng F-22 at F-35 Lightning II. Ang ganitong klase ng stealth ay kadalasang hindi naman kailangan at magdudulot ng ito ng mas mataas na gastos at oras sa maintenance. Pangalawa, kailangang magpatrolya ang Borami sa kahabaan ng baybayin ng Timog Korea.
Kailangan itong magkaroon ng combat range na hindi bababa sa 50% na mas malayo kaysa sa combat range ng F-Labing-6 at ang airframe nito ay kailangang tumagal ng mas matagal kaysa sa F-Labing-6. Kailangan ng air patrol ng eroplanong matagal sa air, mabilis mag-accelerate at magaling sa maneuver. Hindi rin nag-iimbento ng bago ang mga Koreano dito. Nagpasya silang ibase ang disenyo nila sa F-22, F-35 o mga European na disenyo na may canards. Ang Rafale ni D'Souza, Eurofighter at Swedish Gripen ang tatlong pinakasikat na canard designs. Ngunit sa huli, pumili ang South Korea ng American-inspired fighter matapos ang wind tunnel tests. Mahalagang pilosopiya ng South Korea ang paggamit ng teknolohiya mula sa labas para makatipid ng oras sa lokal na pagdevelop. Nang simulan ang development, nasa Koreano na ang 65% ng teknolohiya ang kailangan para sa Borami. Matapos ang wind tunnel test sa F-35X airframe, napagpasyahan ng mga designer na hawak na nila ang 87% ng teknolohiyang kailangan para buuin ang Borami. Ang mga teknolohiyang kailangan pang i-develop o makuha ng South Korea ay radio jamming, infrared search and track at AESA. Mas mahirap matukoy ang radar na mas makapangyarihan kaysa tradisyonal na radar, pati na rin ang software para sa operational flight program at head-mounted displays. Para makuha ang mga teknolohiyang ito, nakipagkasundo ang South Korea sa Lockheed Martin. Magpuproduce sila ng 40 F-35 at matatanggap ang mga teknolohiya bilang kapalit. Hinara ng Estados Unidos ang ilan sa mga teknolohiyang iyon, kaya kinailangan ng South Korea na paunlarin ang ilang bagay ng mag-isa. Pero karamihan sa mga kakulangan ay napunan ng Lockheed Martin. Isa sa pinakamalaking kakulangan na napunan ay ang airframe. Kung ipagtabi mo sila, mapapansin mo ang kapansin-pansing pagkakahawig ng Borami at F-22. Hindi ito basta-basta lang. Bagaman mas malapit ang Borami sa F-35 pagdating sa laki, ang hugis nito ay mas kahawig ng F-22 o mas eksakto, ang YF-22 prototype na kalaunan ay in-upgrade bilang F-22. Dahil ito sa magkaparehong kinakailangan sa F-22. Pareho ng dalawang makina, mataas na maneuverability at mababang radar cross-section ang dalawang eroplano. Dahil mahusay ang F-22, natural lang itong kopyahin. May hangganan ng pisika at may disenyo na mahusay, pinagsasama ang maraming katangian. Sa mga kinakailangang ito, ang F-22 ang pinakamataas na antas ng disenyo ng eroplano. Parehong konklusyon din ang naabot ng mga Koreanong ininyero at nagdisenyo sila ng halos kaparehong eroplano sa gabay ng Lockheed Martin. Parehong may pahilis na patayong stabilizer ang dalawang plataporma na dinisenyo para ilihis ang radar waves ng kalaban at halos magkapareho rin ang blended wing body ng mga ito. Pero ang dahilan kung bakit pinag-iiba ng karamihan ang dalawa ay ang mga inlet. Ang Borame at Raptor ay parehong may divertileous supersonic inlets tulad ng F-35. May dalawang dahilan kung bakit nagpasyang kopyahin ng mga ininyero ang teknolohiyang ito. Ang divertileous supersonic inlets ay mas mahusay magbigay ng stable na hangin sa makina nang hindi isinusuko ang aerodynamics. Kapag ang isang eroplano ay gumagalaw sa hangin, may tinatawag na boundary layer ng hangin na sumasabay sa katawan ng eroplano. At habang gumibilis ang takbo ng eroplano, mas kumakapal ang layer na yon. Nagkakaroon ng distortion sa airflow kapag pumasok ang boundary layer sa inlet dahil sa kapal nito. Karaniwang ginagamit ng mga inlet ang suction system para higupin palabas ang hangin o kaya splitter plate, isang metal na plato sa pagitan ng inlet at fuselage para pigilan ang boundary layer na hangin na pumasok. Parehong mabigat ang dalawang paraan at di rin maganda sa aerodynamics ang splitter plate. Maliban sa boundary layer, ang ikalawang malaking hamon ng mga supersonic na eroplano ay ang dynamic pressure. Kapag lumilipad sa sobrang bilis, kailangang i-compress ng mga inlet ang hangin at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglika ng mga shaft gamit ang kanilang hugis. Ang divertileous supersonic inlets ng F-22 at dahil dito pati ang sa KF-21 Borami ay nakapirmi sa balikat ng fuselage at ang mga itaas na sulok ng mga ito ay lumilika ng shock para mapanatili ang tamang air pressure sa supersonic na bilis. Sa paghawak ng boundary layer, ang mga inlet ng parehong fighter ay may maliit na pagitan sa fuselage na tinatawag na boundary layer diverter o splitter gap. Pinapaanan po ang boundary layer sa labas ng inlet at kasama ng pressurization na o-optimize nito ang air pressure sa dalawang makina. Dahil dito, umaabot sa Mach 2.25 ang pinakamataas na bilis ng F-22. Ang KF-21 ay bahagyang mas mabagal at hindi posible sa tradisyonal na inlet na mabigat at hindi aerodinamikong na-optimize. Ang hugis ng mga inlet na ito ay may isa pang layunin, stealth. Ang hugis ay nagpapababa ng pagkakalantad ng makina sa radar, mahalaga ito sa disenyo ng F-22 at nanatiling pareho sa KF-21. Nakatagilid pa atras ang inlet lip, pakpak, buntot at gilid ng nozzle ng Borame at Raptor. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang anggulo ng mga bahaging ito ay dahil sila ang pinakamalamang na magbalik ng radar waves pabalik sa radar.
Gayunpaman, dahil sa kanilang anggulo, ang mga radar wave ay nagkakalat palayo sa receiver at dahil pare-pareho ang angle of incidence ng lahat ng mga bahaging ito, ang mga spike sa detection ay napakakonsentrado na nagreresulta sa mas mababang radar cross-section ng eroplano. Sa ibabaw ng mga inlets, gumagamit ang Borame ng blended wing body design kung saan hindi mo makikita kung saan nagtatapos ang mga pakpak at nagsisimula ang katawan ng eroplano. Kasama na rin ang pag-blend ng cockpit at exhaust nozzles para mabawasan ang radar signature. Gayunpaman, hindi ganap na stealth ang Borame. Hindi buong eroplano ang may radar absorbent materials, pakpak, buntot at control surfaces lang ang natatakpan ng RAM, ang katawan hindi. Iyan ang kaso ngayon para sa Block 1 ng produksyon. Mamaya, pag-uusapan natin ang mga upgrade blocks. Ngayon, isa pang malaking pagkakaiba nito sa F-22 ay wala itong internal weapons bay. Ang Block 1 Boram ay may 10 hardpoint sa labas para sa sandata, kaya madaling makita ang eroplano at hindi ito tunay na 5th generation fighter. Hindi man tunay na invisible, 4.5 generation fighter pa rin ito at mas mahirap makita kaysa sa mga tradisyonal na fighter. Sa stealth, naabot nito ang layunin nito. Mas stealth ito kaysa F-16 Rafale at Eurofighter at may sapat na panloob na espasyo para sa future internal weapons bay, pati bagong avionics, mga electronic warfare suite at sensor suites. Ang 4th generation na plataforma ay makakapagdagdag lang ng bagong hardware sa labas dahil puno na ang loob nito. Sinubukan ng mga inhinyero mula Timog Korea ang 6 na disenyo na magkaiba sa laki, bigat, lapad ng pakpak, makina, kapasidad ng gasolina at performance sa proseso ng disenyo. Ang unang disenyo ang pinakamaliit, may maximum take-off weight na 20,700 kil o 46,000 pounds kapasidad ng gasolina na 3,600 kilo o 8,000 pounds lapad ng pakpak na 8 metro o 32 talampakan at haba na 15 metro o 50 talampakan. Gagamitin sa disenyo ang Pratt & Whitney F100 turbofan engine na gamit din sa F-15 at F-16 o isang General Electric. F100 at 10 na ginagamit din para sa F-16, F-15 at F-14. Pero ang disenyo na napagkasunduan ng mga inhinyero ay mas malaki at mas makapangyarihan. Tumatimbang ito ng 25,000 at 400 kilo o 56,000 pounds na maximum take-off weight na may internal fuel capacity na 5,000 at 400 kilo o 12,000 pounds 50% na mas marami kaysa sa original na prototype. Ang tiyak na Borame ay magkakaroon ng wingspan na 11.2 metro o 36.75 talampakan at haba na 16.7 metro o 55.4 na talampakan na pinapagana hindi lang ng isa kundi dalawang General Electric F4 na isang 4 turbofan engine. Ang bawat engine ay may 13,000 pounds na thrust kaya kayang maabot ng Borame ang bilis na Mach 1.77. Maraming dahilan kung bakit dalawang makina ang ginamit. Kung pumalya ang isang makina, makakabalik pa rin sa base ang eroplano, mahalaga para sa matagalang air patrol. Pangalawa, ang makinang ito ay may thrust to weight ratio na 5.3 na magbibigay sa Borame ng ratio na 0.76 sa maximum takeoff weight at 1.15 sa karaniwang air-to-air combat setup. Dahil sa mga makina, naging maasahan ng Borame, kaya nitong magbilis para harangin ang kalabang eroplano at maglakbay ng mas malayo dahil sa mas malaking kapasidad ng gasolina. Bagamat disenyo ng General Electric at hango sa makinang FA, 18 Super Hornet ang mga makinang ito ay ginagawa na sa bansa sa kontrata ng Hanwha Aerospace. Pangunahing tampok ito ng KF-21 project na nabanggit natin. Bagamat katutubong South Korean fighter ito, marami sa teknolohiya nito ay mula sa dayuhang kumpanya, nagbenta ng karapatang gawin sa Timog Korea ang mga teknolohiyang iyon. Sa ganitong paraan, nilaktawan ng South Korea ang ilang development stages at dumiretso sa paggawa, kaya nadala nila ang fighter mula blueprint hanggang testing sa loob ng isang dekada. Ilan lang ang locally developed na bahagi tulad ng infrared search and track, electro-optical targeting pod, radio jamming technology at ESA. Habang nakikipagnegosasyon ng technology transfer kay Lockheed Martin, kapalit ng pagbili ng mga F-35, hinarangan ng Estados Unidos ang apat na teknolohiya dahil ayaw nilang mapunta ito sa ibang bansa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maaring i-export ang F-22 at kung bakit walang ibang bansa ang gumagamit ng eroplanong ito. Dahil karamihan sa mga bahagi ng Borame ay na-develop na at lokal na lang gagawin, nagkaroon ng oras ang mga Koreano para gumawa ng sariling teknolohiya pangtugon sa kakulangan. Ang ESA, Active Electronically Scan Array, ay locally dinevelop sa tulong ng ELTA Systems ng Israel. Ang antenna array na ito ay kayang idirekta ang radio waves nang hindi ginagalaw ang antena
at malaking upgrade ito sa lumang phased array radar systems dahil kaya nitong maglabas ng maraming beam sa iba't ibang frequency sabay-sabay. Ang PESA, Passive Electronically Scanned Array, na mas nauna sa ESA ay kayang maglabas ng isang beam ng wave sa isang pagkakataon. Ang pagkalat ng signal emission sa maraming frequency ay nagpapahirap tukuyin ang emissions at ang fighter at mas mahirap din itong i-jam. Gamit din ng mga barko ng Navy ang parehong teknolohiya para manatiling stealthy. Ginagamit din ito ng mga modernong fighter gaya ng F-22, F-35, Gripen, MiG-29 at ng mas lumang Koreanong kahit 50 na pamilya. Ang ESA ng Borame ay may air-to-air, air-to-ground at air-to-sea detection modes, pati terrain following at synthetic aperture modes. Dahil dito, makakalipad ang Borame ng sobrang baba sa lupa nang hindi natatakot mabangga. Ang Saab ng Sweden ang naggabay sa pagdevelop ng ESA software. Ang Leonardo ng Italia ang nagsupply ng sensor head unit para sa infrared search and track module. Ang electro-optical targeting pod at electronic warfare suite ay solo develop ngunit gumamit pa rin ng kaalaman mula sa mga kaalyadong bansa ang South Korea. Ang mga hindi ganong mahalagang bahagi ay karamihang binili na lang dahil mas matipid ito kaysa sa pagdevelop at paggawa ng mga ito sa loob ng bansa. Inangkat ang emergency braking system, ejection seat, missile ejection launchers, external fuel tanks at iba pang sistema para makatipid sa oras at pagsisikap. 65% lang na eroplano ang ginagawa sa South Korea at kalahati lang nito ang dinevelop sa bansa, habang ang iba ay binili mula sa dayuhang kumpanya. Plano ng South Korea na gawing mas lokal ang susunod na Borame blocks, pero mahusay ang pamamahala ng unang block. Ang pinakaunang Borame ay magiging isang 4-5 generation na fighter na may kakayahang mag-transition sa isang ika-5 generation na fighter sa pamamagitan ng ilang upgrades at maaring baguhin ng husto depende sa uri ng misyon at mga pangangailangan ng mga export partners. Nagawang maisa katuparan nito ng Korea sa loob lamang na mahigit isang dekada. Kung ikukumpara natin ito sa Turkey, isa pang bansa na nangangailangan din ng sariling fighter jet para palakasin ang kanilang air fleet, masasabi nating mas maganda ang naging desisyon ng South Korea. Sabay nagsimula ang dalawang proyekto, ngunit malayo pa sa pagtatapos ang Thai Tigran ng Turkey dahil pinili nilang agad gumawa ng ika-5 henerasyong fighter jet kahit wala pa silang karanasan sa ganitong kalaking proyekto. Maaring mahusay na fighter jet ang Tigran pero hindi natin agad malalaman dahil hindi ito papasok sa serbisyo bago ang 2030. Ang Borame ay papasok sa serbisyo sa 2026 kaya mas epesyente ito sa dalawang proyekto. Dagdag pa, mas maraming interesadong dayuhang mamimili ang naaakit ng South Korea ngayon. Para ipakita ang epesyensya ng Borame Project, sabay halos nagsimula ang pagdevelop ng 2 eroplano pero sa 2030 makakaroon na ang South Korea ng humigit kumulang 100 eroplanong KF-21. Samantalang sa taon ding yung palang ipakikilala ng Turkey ang kanilang unang KAN sa serbisyo. Ngayon, maaring iniisip mo, oo nga Simon, pero ang Kan ay isang ika-5 henerasyon na fighter samantalang ang Borame ay 4.5 na henerasyon lang. Pero sa ngayon lang yon. Ang Borame ay mahusay mag-evolve at kapag pumasok na sa serbisyo ang mga unang Kan, magiging ika-5 henerasyon na rin fighter ang mga Borame. At ang kakayahang mag-evolve na yon ang dahilan kung bakit sila napakaakit-akit sa mga sandatang lakas sa buong mundo. Lahat ng ito ay para sabihin na ang desisyon na gamitin ang mas maraming develop na teknolohiya mula sa mga kaalyado upang bigyan ng pagkakataon ang sariling sektor ng depensa na makahinga habang hinaharap ang ganito kalaking proyekto, sa unang pagkakataon ay marahil mas matalino kaysa gawin ito ng mag-isa. Ito ang dahilan kaya interesante ang Borame Project, hindi lang sa engineering kundi pati sa pamamahala ng nalaging defense projects, lalo na't kulang pa sa karanasan ng Timog Korea sa military aviation. Ebolusyon, modularidad at pagiging bukas sa pagbabago. Maraming bansa ngayon ang nagde-develop ng teknolohiyang pangdepensa para ipakita ang kanilang kakayahan. Sa totoo lang, ilang proyekto gaya ng F-22 ay tunay na nagdulot ng revolusyon sa teknolohiyang tinutukoy, kahit paulit-ulit itong nababanggit sa mga video na di naman tungkol dito. Gayunpaman, kakaunti lang ang tapat na pahayag ukol sa eroplano, misil o carrier na magpapabago raw sa pakikidigma at madalas ito ay paligsahan lang ng mga bansa sa teknolohiya. Hindi ito ang kaso para sa Timog Korea na tumangging sumugal ng husto sa Borame na medyo nakakatawa dahil eroplano naman talaga ang pinag-uusapan natin. Sa halip na gumawa ng pinakamagaling na dapat katakutan, ang plano ay mag-develop ng maayos, high-performance na eroplano na may malaking potensyal para sa pagpapabuti, magiging mahusay para sa sariling Air Force at kaakit-akit din sa dayuhang mamimili.
Ang ebolusyon at modularidad ng Borame ang susi rito. Ang lahat ng nabanggit ay tumutukoy lang sa Block I Borame na, sa definisyon, ay isang fighter na 4 at kalahating henerasyon. Ngunit unti-unting magdadagdag ang eroplanong ito ng iba't ibang mga pagpapabuti na sa paglipas ng panahon ay magpapabago rito bilang isang ikalimang henerasyon na fighter. Ang Borame Block 2 ay magpapahusay sa kakayahan ng fighter sa pag-atake at magdadagdag ng kakayahan sa reconnaissance, pati na rin ng mas malawak na hanay ng mga sandata. Ang Block 1 at Block 2 ng Borame ay may tig-20 milit na Vulcan autocannon na may 480 bala at 10 hardpoints para sa missile at bomba. Parehong variant ay kayang mapaputok ng Meteor, Iris-T, AIM-120 na medium-range missile, AIM-9X Sidewinder at mga developing na long at short-range air-to-air missiles. Ang Block 2 na Borame ay magkakaroon din ng option para sa KALCM Chongryong air-to-surface missiles na dinedevelop na yon sa Timog Korea. Ang Block 1 ay walang dalang bomba, samantalang ang Block 2 na Borame ay may maraming option mula unguided bombs hanggang laser-guided bunker busters. Ang Block 3 na Borame ay ganap na gagawing ikalimang henerasyong plataporma ang eroplano at balak pa itong iangat sa 5 at kalahating henerasyong plataporma. Di tulad ng Block 1 at 2, magkakaroon ito ng internal weapons buy at tuluyang babalutin ng radar absorbent materials na kapwa lubos magpapahusay sa stealth. Ang ASR radar ay i-upgrade gamit ang next generation avionics at posibleng palitan ng lokal na Koreanong makina ang Twin General Electric turbojets. Ang Block 2 at 3 ay magpapakilala rin ng teknolohiya na masyadong ambisyoso para sa Block 1 Borame at ito ay ang manned-unmanned teaming. Plano na talagang gawing pangmatagalan ang KF-21 mula pa simula at kabilang sa mga teknolohiya ng hinaharap ang pagsama ng manned aircraft at drone. Isa ito sa pangunahing katangian ng ika-6 na henerasyon ng fighter at dahil dito lilipat ang papel ng Borame mula sa multi-role combatant tungo sa air commander. Malamang ide-develop lang ito para sa 2 upuang Borame habang ang single-seater ay panlaban lang ang gamit. Ang pilotong nasa harap ay nag-operate at humahawak ng banta habang ang nasa likod ay nag-uutos sa mga unmanned system. Ang mga unmanned system ay magpapahusay sa situational awareness ng Borame at proteksyon laban sa kalabang eroplano at depensa ng himpapawid. Ang iba sa mga ito ay magkakaroon ng sariling electronic warfare suites kaya magagamit sila para sa EW at direktang pag-atake. Upang samahan ang Borame, ang Timog Korea ay gumagawa ng medium unmanned collaborative combat aircraft at maliit na unmanned combat aircraft. Ang huli ay drone para sa reconnaissance at electronic warfare, samantalang ang una ay kayang air-to-air at air-to-ground missions. Ang mga teknolohiyang ito ay susubukan sa Block 1 na Borame. Ngunit hindi sila gagamitin sa operasyon dahil kulang pa sa software packages ang eroplano para kontrolin ang mga drone. Inaasahan ng Timog Korea na maagang maging handa sa combat gamit ang mga aircraft na ito sa 2028. Kung gusto mo pang malaman paano gumagana at ang epekto ng Loyal Wingman System sa digmaan, panoorin ang aming video tungkol dito. Plano ng Timog Korea na gumawa ng 3 uri ng Block 3 Boromai, kabilang ang electronic warfare variant na may 2 upuan. Ang isa pa ay dedicated strike fighter na kayang tumapat sa armas ng F-35. Ang isa naman ay export variant na yayon sa pangangailangan ng bawat bansa. Ang Boromai ay magkakaroon ng carrier-based variants na may 20% mas malalaking natitiklop na pakpak para mas ligtas at matatag sa take-off at landing at magkasya sa aircraft carrier. Malamang na kaya ng variant na ito ang short take-off at arrested landing. Madaling baguhin ang 3 block ng Boromai dahil sa open architecture ng platform. Tulad ng computer na pwedeng lagyan o tanggalan ng programa, papayagan ng Boromai ang paglagay ng bagong sensor suite, armas at software. Ibig sabihin, magagawa ng fighter na makatanggap ng mga update kahit ilang dekada na itong ginagamit nang hindi kinakailangang dumaan sa kumpletong overhaul. Magagawa rin itong tumugon sa mga pinakabagong trend sa industriya ng aerospace at mga umuusbong na banta na may kaunting downtime lamang. Lahat ng ito ay dahil sa software ng Boromai. Din-develop ayon sa internasyonal na pamantayan, kaya pwedeng i-integrate na mamimili ang sariling sistema at armas nang walang malaking pagbabago. Ang Boromai ay magiging isa sa ilang sasakyang panghimpapawid ng mga kaalyado ng NATO na lubos na compatible sa mga non-NATO at non-Korean na mga bahagi, habang karamihan sa ibang mga katulad na sasakyang panghimpapawid ay may saradong arkitektura. Dahil dito, ang Boromai ay hindi lang magiging isang sasakyang panghimpapawid na patuloy na umuunlad, lalong gumagaling at lumalaktaw pa ng mga henerasyon sa paglipas ng mga taon, kundi magkakaroon din ito ng kakayahang tanggalin ang isang bahagi at palitan ito ng iba pa nang hindi nangangailangan ng labis na reprogramming.
Mas mura rin itong paliparin kaysa karamihan ng ibang plataporma. Ayon sa Congressional Budget Office, ang isang oras na pagpapalipad ng F-35 ay umaabot sa $50,000 kasama ang operasyon at suporta, at dati ay mas mataas ito bago naging matatag kamakailan. Ang F-16 ay nakakahalaga sa mga Amerikanong nababayad ng buwis ng humigit kumulang $25,000 at ang F-22 naman ay halos umabot sa $100,000 kada isang oras ng paglipad. Ang gastos sa operasyon ng Boromai, gayunpaman, ay malamang na hindi lalampas sa $20,000 ayon kay Richard Abulafia, isang aerospace consultant na nagtatrabaho kasama ang mga pangunahing tagagawa ng depensa at sibilyang eroplano. Mas mahusay itong multi-role fighter kaysa Eurofighter Typhoon at mas mura patakbuhin dahil ang European project ay nagkakahalaga ng $60,000 kada oras ng paglipad. Dahil sa modular na disenyo at desisyon ng Timog Korea na mag-import ng maraming teknolohiya, 2 taon lang ang inabot ng Korea Aerospace Industries para makagawa at masubukan ang 8 prototype. 2 dito ay ground-based. Ang 6 na prototype ng Boromai ay makakakumpleto ng 2,200 paglipad bago ipasok sa serbisyo ang mga unang Boromai. Saklaw ng mga paglipad na yon mula mabagal at mababang altitude hanggang supersonic, kabilang ang night flights, aerial refueling, weapon tests, high angle of attack test, formation tests, at matitinding environmental test gaya ng malakas na ulan at nagyelo. Sa oras ng pagre-record, nalampasan ng mga prototype ang 1,000 at 600 na paglipad nang walang aksidente o insidente, isang napakabihirang pangyayari sa abyasyon. Lahat ng disenyo, gaano man kaganda, tiyak na makakaranas ng aberya sa pagsubok. Yan naman ang layunin ng pagsusuri, hindi ba? Ang Boromai ay gumana ng perpekto sa lahat ng yugto ng pagsusuri nito. Ang tanging kailangang baguhin ay ang pagpapatag ng mga nozzle ng makina na kadalasang nakatagilid at nagdudulot ng bahagyang panginginig sa ilang kondisyon ng paglipad. Pero kahit ganon, kayang-kayang paliparin ng mga piloto ang mga Boromai nang walang aberya. Nakakagulat, ang tanging negatibong bagay na masasabi mo tungkol sa Boromai ay may kinalaman lang sa burokrasya. Nakaranas ito ng matinding pagtutol bago pa man ito maisip o mabuo. Ilang beses na antala ito at sinubukan umano ng mga Indonesian na inhinyero na kawin ng technical na datos ng Boromai, kaya nagkaroon ng hidwaan sa dalawang bansa. Hindi napigilan ang proyekto. Ngayon, gumagawa ang Timog Korea ng 40 Block 1 na Boromai. Lahat nito ay planong maipasok sa serbisyo pagsapit ng 2028, inihahanda ang order para sa 80 Block 2 na unit at ipakikilala ang Block 3 Boromai sa dekada 30 ng 2000. Ang Indonesia, na naging katuwang sa produksyon, ay makakatanggap ng 48 Block 1 na Boromai at nagpaplanong bumili ng hindi bababa sa 16 na modelo ng Block 2. Ang Poland, na nag-order ng FFA-50 Fighting Eagles, isang magaan na attack variant ng T-50 Golden Eagle, ay interesado rin sa Boromai. Isang malakas na hukbong sandatahan sa Europa ang sumubok sa eroplanong ito at naiulat na interesado itong bumili ng 32 sa mga ito. Ngunit di pa tiyak kung anong block. Ang pagpapahintulot sa mga potensyal na mamimili na subukan muna ang eroplano bago bilhin ay isa pang malaking tampok ng pagiging modular at ng patuloy nitong pag-unlad ng Boromai. Maaring subukan ng mga bansang gaya ng Polonya ang Block 1 na eroplano bago umorder ng Block 2 o 3 na Boromai. Ginamit ng UAE at Saudi Arabia ang opsyong ito at interesado silang suportahan ang development ng Block 2 at Block 3 kapalit ng pag-deliver ng mga modelong yon. Makakatulong ito sa modernisasyon ng militar nila at magpapababa ng gasto sa mga susunod na pag-develop ng Boromai para sa Timog Korea. Ang lahat ng ito ay para sabihin na ang KF-21 Boromai ay isang mahusay na fighter, pero higit pa doon, isa itong proyektong napakahusay ang pagkakagawa. Noong Mayo 2026 taon matapos gawin ng unang prototype, inanunsyo ng Defense Acquisition Program Administration ng Timog Korea na ganap ng handa sa labanan ang Boromai. Para sa paghahambing, ang Russian Su-57 Felon ay tumagal lang 10 taon mula sa unang paglipad ng prototype hanggang sa unang paglipad ng unang production model. May video rin kami tungkol dito kung interesado ka. Nilampasan ng Timog Korea ang kompetisyon sa pag-outsource sa may karanasang kumpanya habang natututo sa teknolohiya, kaya't nakahabol ang kanilang mga inhinyero sa gumagawa ng ika-5 at ika-6 na henerasyong fighter. Bukod sa pagpapatibay at pagpapaunlad ng kakayahan ng industriya ng depensa nito, mayroon na rin itong isa sa pinakamahusay na bagong fighter na angkop sa pangunahing papel nito sa depensa. At ang maganda pa, hindi pa nagagamit ang buong potensyal nito. Ang Boromai ay mabilis mag-evolve, kaya sa loob ng dekada, ang mga bagong modelong gawa sa Timog Korea ay magmumukhang laruan na lang ang Block 1 variant kung ikukumpara.
Matalino ang Timog Korea na isinantabi ang ego at dahan-dahang dinevelop ang industriya ng depensa at ang bago nilang fighter. Ang modelong ito ng pag-unlad na talaga namang matalino ay maaaring magsilbing blueprint sa hinaharap para sa mga medium-sized at mas maliliit na militar kung paano paunlarin ang kanilang mga industriya ng depensa habang sinasandatahan ang kanilang sarili at kumikita pa. Salamat sa panonood.